Hello everyone! Please like and subscribe. Thank you! Sa isang sulok ng lumang silidaklatan ng mataas na paaralan ng San Lorenzo, tahimik na nakaupo si Elena, hawak ang isang piraso ng papel na may makinis na sulat kamay. Wala itong pangalan, walang lagda. Pero kabisado na niya ang bawat salitang nakasulat dito, kung malalaman mo lamang kung gaano ko nais sabihin sa iyo ang totoo. Ngunit sa ngayon lihim muna ang sagot ng puso ko. Bawat linggo, simula noong nakaraang semestre, may natatanggap siyang sulat na iniipit sa loob ng kaniyang Filipino book na palaging nasa kaniyang desk. Tahimik lang si Elena. Hindi siya pala barkada, hindi rin siya palakibo sa mga guro. Kaya't hindi niya alam kung sino sa mga kaklase niya ang gumagawa nito. O baka guro? Pagkatapos ng klase, nilapitan niya si Ginoong Alonzo, ang guro nila sa panitikan, upang magtanong tungkol sa isang takdang aralin. Matagal na niyang iniidolo si Sir. Matalino, may mapanlikhang isip, at tila laging may kaunting lungkot sa mga mata. Sir, tungkol po sa tula ni Balagtas, may ibig ba siyang ipahiwatig sa paggamit ng lihim sa kanyang mga saknong? Napatingin si Ginoong Alonzo sa kanya, isang saglit na katahimikan, para bang may gustong sabihin. Pero pinigilan niya. May mga lihim na mas mainam kung nananatili muna sa papel. Anya at nginitian siya. Minsan hindi pa panahon para ito'y sabihin. May kung anong kilig at kilabot ang dumaan sa katawan ni Elena. Pag-uwi niya sa bahay, agad niyang binuksan ang kaniyang bag. Sa loob ng aklat may bagong liham na naman. Hindi ko alam kung handa ka na, pero huwag kang mag-alala. Darating ang araw na malalaman mong ako ito. Hindi ako malayo. Palagi kitang pinagmamasdan. Napatingin si Elena sa bintana. May nagmamasid nga ba talaga? Kinabukasan sa paaralan, mas maaga pumasok si Elena kaysa sa dati. Gusto niyang mahuli kung sino man ang nag-iiwan ng liham sa kaniyang aklat. Umupo siya sa dulo ng silid. Kunwari nagbabasa. Pero ang totoo'y palihim niyang minamasdan ang mga papasok sa classroom. Isa-isang dumating ang mga kaklase. Wala ni isa ang lumapit sa mesa niya. Wala ring kakaibang kilos. Lahat abala sa sariling mundo. Hanggang sa pumasok si Ginoong Alonzo. Bitbit ang kanyang clipboard at mga papel. Magandang umaga, klase, aniya. Sabay tingin sa direksyon ni Elena. Isang segundo lang yon, pero sapat na para kabahan siya. Pagkatapos ng klase, may group activity sila sa library. Kasama ni Elena si Rica, ang kanyang maingay na kaibigan, at si Marco, ang tahimik pero misteryosong kaklase nila, habang naghahanap sila ng libro. Napansin ni Elena na si Marco ay laging nasa likuran niya. Parang may gustong sabihin, pero hindi makapagsalita. Uy Elena, ikaw na lang kumuha ng mga papel sa faculty. Kilala ka ni Sir udyok ni Rica sabay kindat. Napilitan si Elena. Tinungo niya ang faculty room. Pagdating niya, nandoon si Ginoong Alonzo. Mag-isa, nakatalikod, at nagsusulat ng kung anong tila liham sa isang maliit na papel. Tumigil ito nang mapansin siyang dumating. Elena, ikaw pala? Heto ang kailangan ninyo. Salamat po, sir. Aniya, pilit na hindi pinapansin ang papel na agad itinupi ni Ginoong Alonzo. Habang palabas siya ng pinto, tila naramdaman niyang may mga matang nakatitig sa kanya. Lumingon siya, pero wala na si sir sa pwesto. Nakatayo na ito, nakatingin sa bintana. Pagbalik niya sa library, nagulat si Elena nang makita ang bag niya na bahagyang nakabukas. Sinilip niya agad ang loob ng kaniyang libro. At naroon na naman ang isang liham. Bakit ka naghahanap kung narito lang naman ako? Hindi mo ba ako nararamdaman kahit kailan? Napapitlag siya. Hindi niya na namalayan. Nanginginig na ang kanyang mga daliri. Ngayon, hindi na siya kinikilig, kundi kinakabahan. Sino ang nagsusulat ng mga liham? At paano nitong nalalaman ang bawat galaw niya? Linggo ng gabi, tahimik sa bahay nila Elena. Nasa kwarto siya, hawak ang mga liham, 8 na lahat. Nakaayos ito ayon sa petsa. Bawat isa'y may kakaibang laman, tila unti-unting isinasalaysay ang damdaming pilit itinatago ng nagsulat. Ngunit ang huling liham na natanggap niya sa library, may ibang aura. Hindi na ito basta pagpapahayag ng damdamin. Ito'y tila babala. Hindi lahat ng lihim ay kailangang mabunyag, baka pagsisihan mo ang paghahanap mo. Napahigpit ang hawak ni Elena sa papel. Sino ang nagsusulat nito? At bakit ngayon ay tila pinipigilan na siya? Kinabukasan, habang naglalakad siya papuntang paaralan, napansin niyang parang may sumusunod sa kanya. Hindi siya sigurado, pero sa bawat kanto, sa bawat aninong nadadaanan niya, tila may presensyang hindi niya maipaliwanag. Pagdating niya sa school, agad siyang sinalubong ni Rica. Girl, may chika ako, bungad nito, halos sumigaw. Sabi ng mga upper batch, si Sir Alonzo raw, dati palang estudyante dito. Top student, tahimik, weird. Tapos, may issue raw dati. Parang may babaeng crush na crush niya. Pero never niyang nasabi. Napakunot no si Elena.
Saan mo naman nakuha yan? Miss Lang. Pero nakakatakot, no? Parang pelikula. Elena forced a laugh, pero may kumislot sa kanyang dibdib. Parang pamilyar ang istorya, parang lihim ng sulat. Hapon, habang pauwi, dumaan siya sa silid-aklatan para kunin ang notebook niya. Wala nang tao roon. Tahimik. Nagsisimula ng lumamlam ang araw. Ang liwanag mula sa bintana'y mapusyaw na kahel. Pagbalik niya sa mesa, may nakapatong na papel sa ibabaw ng notebook niya. Hindi ito nakaselyo. Hindi rin nakatago. Simple lang. Isang piraso ng papel na tila isinulat sa pagmamadali. Huwag kang pumunta bukas sa klase. May malalaman kang hindi ka pa handa. Napaupo si Elena. Hindi ito biro. Kinabukasan, hindi siya pumasok. Nagkunwaring may sakit. Buong araw hindi siya mapakali. Gabi na nang maisipan niyang buksan, muli ang mga liham at pagdugtong-dugtungin, ang laman ng mga ito. At doon niya napansin, ang unang titik ng bawat liham, kung pagsasama-samahin, ay bumubuo ng isang pangalan. Alonzo, napalunok si Elena. Hindi ito coincidence. Linggo ng gabi, tahimik sa bahay nila Elena pero hindi ang isip niya. Sa loob ng kaniyang drawer nakatago ang 8, ngayon ay 9 na liham. Bawat isa'y isinulat ng may lambing, ngunit unti-unti na ngayong tumatagal, tila nagiging mas malalim, mas madilim. Pinagdugtong-dugtong niya ang unang letra ng bawat lihamsa't bumuo ito ng pangalang Alonzo. Napaupo siya sa kama na mutla. Si Sir? Hindi. Hindi pwede. Imposible, bulong niya sa sarili. Pero parang may puwersang nagtutulak sa kanya. Kinabukasan, hindi siya pumasok. Buong araw, inalala niya ang bawat kilos ni Ginoong Alonzo. Ang paraan ng kanyang pagsulyap, ang mga sagot nitong puno ng kahulugan, at ang misteryosong papel na isinulat nito sa faculty room. 8:00 na ng gabi. Habang naglalakad sa hallway ng kanilang bahay papunta sa kusina, napansin ni Elena ang liwanag mula sa study, table ng kanyang ama, na matagal nang wala. Iniwan sila nito 4 na taon na ang nakalilipas, walang paalam, walang sulat. Mula noon, ayaw na ng kaniyang ina na buksan ang lumang study room, pero bukas ang ilaw. Unti-unti siyang lumapit. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kahoy sa bawat hakbang niya. Pagbukas niya ng pinto, wala namang tao sa loob. Pero sa ibabaw ng mesa, may isang luma at kupas na kahon. Nang buksan niya ito, puno ng sulat. Parehong uri ng papel. Parehong handwriting. Kinikilabutan na siya. Binuksan niya ang isa. Hindi ko siya makausap ng direkta. Hindi pa siya handa, pero pinagmamasdan ko siya mula sa malayo. Gaya ng dati. Gaya ng ginawa ko noon sa kanyang ina, napabitaw si Elena sa liham. Sa nanay ko? Kinuha niya ang iba pang sulat. At sa mga susunod na liham, unti-unti niyang napagtanto ang mas malalim na katotohanan. Ang unang bahagi ng mga liham ay para sa ibang babae, ang kaniyang ina. Sa huling liham sa kahon, hindi ko alam kung kailan ko masasabi kay Elena na ako ang tunay niyang ama. Akala nila iniwan ko siya, pero hindi ko sila kayang lapitan. Kaya ito lang ang paraan. Nang hina si Elena. Ang lihim ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ang lihim ay tungkol sa kanya. Sino si Ginoong Alonzo? Bakit pareho ang handwriting? At kung si Alonzo ang nagsusulat, ibig bang sabihin, siya ang lalaking iniwan ng kanilang pamilya? Martes ng umaga. Wala sa sarili si Elena habang naglalakad papunta sa paaralan. Ang gabi-gabing pag-iisip, ang mga liham, at ang kahong natagpuan niya sa lumang silid ay patuloy na naglalaro sa kanyang isip. Hindi niya naisip na magtatanong siya ng ganito kalalim. Hindi tungkol sa lihim ng isang manliligaw, hindi tungkol sa damdaming inilihim, kundi sa pagkakakilanlan ng sarili niyang ama. Pagpasok niya sa classroom, nakita niya si Ginoong Alonzo sa harap, nagsusulat sa pisara, tahimik ang klase. Walang ingay pero sa pandinig ni Elena, tila ang bawat tunog ng chalk ay dumadagundong. Pag-upo niya, mabilis siyang sumulyap sa mesa niya. Walang bagong liham, pero may kapirasong papel sa ilalim ng kanyang silya. Nakadikit. Binuklat niya ito ng palihim. Sulat kamay. Handa ka na bang malaman ang totoo? Parang sumabog ang dibdib niya sa kaba. Pagkatapos ng klase, hindi na siya nakatiis. Hinintay niyang lumabas ang ibang estudyante bago siya lumapit kay Ginoong Alonzo. Sir, mahina niyang sabi. Napatingin ang guro sa kanya, tahimik. May, gusto po akong itanong. Tumango si Ginoong Alonzo at itinuro ang bakanting upuan sa harap ng mesa niya. Umupo si Elena, mabilis ang tibok ng puso. Diretso ang tingin niya sa guro. Sa mga mata nitong laging tila may lungkot. Sir, kayo po ba ang nagsusulat ng mga liham? Hindi agad sumagot si Ginoong Alonzo. Pinikit niya ang mga mata sa malalim na huminga. Alam ko mahirap paniwalaan, pero oo. Kinuyom ni Elena ang kamao niya. Bakit? Bakit ninyo ito ginagawa? Akala ko, stalker o admirer. Pero bakit ganito?
Bakit kilala niyo ang nanay ko? At bakit parehong-pareho ang sulat sa mga liham na natagpuan ko sa bahay namin? Tahimik muli. Pagkatapos ng ilang segundo, tumayo si Hinoong Alonzo at inilabas mula sa drawer ang isang litrato. Luma, kupas, may guhit na ng panahon, isang larawan ng isang babae. Ang kanyang ina. Kasama si Ginoong Alonzo, mas bata pa. Siya ang una kong mahal, mahinang sabi nito. Pero hindi ako pinili ng pamilya niya. Napilitan akong lumayo. Akala ko makakalimot ako. Pero nang malaman kong may anak siya, na ikaw yon, binalikan kita sa paraang kaya ko. Sir, nanginginig ang boses ni Elena. Ibig ninyong sabihin, kayo ang, Elena, ako ang ama mo. Hindi alam ni Elena kung ano ang mararamdaman. Sa loob ng maraming taon, galit siya sa ama niyang iniwan sila. Ngayon nasa harap niya ito, hindi bilang magulang, kundi bilang guro. At isang estrangherong sumulat ng mga lihim sa papel. Kung totoo yan, bakit ngayon lang? Bakit lihim? Bakit hindi mo sinabi sa nanay ko? Napatakip ng mukha si Ginoong Alonzo. Natakot ako. Akala ko hindi mo ako matatanggap. Hindi kayo. Wala akong karapatang maging ama sa inyo. Pero hindi ko rin matiis na hindi ka makita araw-araw. Tahimik na lumabas si Elena sa silid. Walang salita, walang luha, hindi pa ngayon. Pero alam niyang mula rito wala nang atrasan. Alam na niya ang katotohanan. Ngunit handa ba siyang patawarin ng lalaking iyon? Hindi umuwi agad si Elena mula sa paaralan. Nagpalipas muna ng oras sa plaza. Tahimik na nakaupo sa ilalim ng punong acacia. Iyon din ang punong madalas ikwento ng kanyang ina. Noong bata pa siya, ngayon ay alam na niya ang lihim. Alam na niya kung sino ang tunay niyang ama. Ngunit may isang tanong pa ring bumabagabag sa kanyang isip. Bakit itinago ng kanyang ina ang lahat? Gabi na nang dumating si Elena sa bahay. Pagkabukas ng pinto, agad siyang sinalubong ng ina niya. Si Mylene halatang nag-aalala. Elena, anak, saan ka galing? Hindi ka sumagot sa mga tawag ko. Tahimik si Elena. Sa wakas, bumigkas siya ng tanong na matagal niyang kinikimkim. Bakit hindi mo sinabi sa akin kung sino talaga ang tatay ko? Biglang natahimik ang paligid. Napaupo si Mylene sa sofa, tila nawalan ng lakas. Si Elena naman, nanatiling nakatayo, naghihintay ng sagot. Hindi ko akalaing darating ang araw na itatanong mo yan. Mahina pero matatag ang tinig ni Mylene. Si Luis Alonzo, simulan niya, ay ang unang lalaking minahal ko. Matalino, tahimik at palaging sumusulat ng tula. Pero mahirap siya. At ang pamilya ko, hindi siya tanggap. Nag-iba ang tono ng boses niya. Tila bumabalik sa sakit ng nakaraan. Buntis na ako noon nung pinapili ako ng lolot. Lola mo, pamilya o si Luis. Nakiusap siya, handa raw siyang lumaban pero hindi ko kinaya. Natakot ako. Pinutol ko ang ugnayan namin. Hindi niya na ako muling nakita. Akala ko wala na siya sa buhay namin. Kaya't kahit masakit pinalaki kita na parang wala siyang bahagi sa mundo natin. Elena clenched her fists. Pero bakit hindi mo man lang sinabi? Karapatan ko ring malaman. Mylene looked down. At yun ang pagkukulang ko bilang ina. Akala ko, kung pananatilihin kong lihim, mapoprotektahan kita sa sakit. Pero nasaktan pa rin ako. Sagot ni Elena. Mahina pero puno ng damdamin. Tumayo si Mylene at nagtungo sa lumang aparador. Binuksan niya ang isang kahon. Ang parehong kahong nakita ni Elena ilang gabi na ang nakalipas. Ito ang mga liham niya. Hindi niya ako tinigilan noon. Liham araw-araw. Pero hindi ko binubuksan. Hindi ko kinaya. Hanggang sa isang araw tumigil na lang ang mga sulat. Akala ko sumuko na siya. Akala ko tuluyan na siyang nawala. Elena picked up one letter. Isa sa mga huling isinulat ni Luis. Kung hindi ako para sa'yo, sana man lang sa anak natin. Balang araw, babalikan ko siya. Kahit hindi ako tawaging ama, gusto kong makita kung paano siya lumaki. Napaluha si Elena. Hindi pala siya iniwan. Hindi pala sila tuluyang tinalikuran. Ang ama niya ay nasa paligid, nanonood sa malayo. Tahimik pero naroroon. Anak, patawarin mo ako. Matagal na katahimikan. Hanggang sa dahan-dahang lumapit si Elena sa kanyang ina at niyakap ito. Hindi ko pa alam kung paano pero gusto kong subukang intindihin. Ngayon alam na ni Elena ang buong kwento. 2 puso ang sinugatan ng panahon. At ngayon, may pagkakataong maghilom. 2 linggo ang lumipas mula nang malaman ni Elena ang buong katotohanan. Sa mga gabing dumaan, tinangka niyang sagutin ang sarili niyang tanong. Ano na ang susunod? Sa silid aklatan, sa parehong mesa kung saan niya unang natanggap ang liham, muling nakaupo si Elena. Sa harap niya, isang bagong papel. Pero ngayon, siya na ang may hawak ng panulat. Isang liham, hindi na para sa kanya, kundi mula sa kanya. Sir Alonzo, kundi mula sa kanya.
Sir Alonzo, hindi ko alam kung paano sisimulan ito. Matagal kitang inisip bilang guro. Matagal mo akong pinanood bilang estudyante. Pero ngayon, alam kong higit pa pala roon ang totoo. Hindi kita agad matatanggap bilang ama, pero hindi rin kita kayang itakwil. Kung ang mga liham mo ay naging paraan mo ng pagmamahal mula sa malayo, ito naman ang paraan ko ng paglapit, kahit paunti-unti lang. Baka hindi mo na kailangang magtago. Elena, inilagay niya ang liham sa loob ng aklat ng panitikan. Iniwan ito sa mesa. Ilang oras ang lumipas, nagbukas ng libro si G. Alonzo at nakita ang liham. Binasa niya ito sa katahimikan ng silid. Walang luha, pero ang mga mata niya ngayon lang muling lumiwanag. Sa unang pagkakataon, siya na ang nakatanggap. At sa unang pagkakataon hindi nalihim ang lahat. Sa bahay, "Ma," tawag ni Elena habang naghahain sila ng hapunan. Gusto mo ba siyang makausap? Napatigil si Mylene. Si Luis? Tumango si Elena. Kung kaya mo, baka kaya ko na rin. Ngumiti si Elena. Kasi hindi lang ito kwento natin. Kwento ito ng 3 taong minsang nasaktan. At ngayon natutong magpatawad. Pagkalipas ng ilang araw, sa ilalim ng punong akasya sa plaza, sa parehong lugar kung saan nagsimulang mag-isip si Elena ng mga tanong. Ngayon, naroon siya, kasama ang ina niya. At sa ilang minutong paghihintay, dumating si Luis Alonzo. Wala na ang guro sa anyo niya. Wala na ang chalk at lesson plan. Nakatayo sa harap nila ngayon ang isang ama. Tahimik, walang sermon. Walang paliwanag. "Kamusta?" tanong ni Elena. Walang ngiti pero puno ng tapang. "Masaya akong narito," tugon ni Luis. Nagkatinginan silang 3. At sa pagitan ng matagal na katahimikan, doon nagsimula ang paghilom. Mula sa mga lihim na liham, nabuo ang mga katotohanan. Mula sa sakit, tumubo ang pag-unawa. At mula sa distansya, unti-unting nabuo ang pamilya. Hindi na kailangan ng papel. Hindi na kailangang isulat ang nararamdaman. Dahil ngayon, nagkakarinigan na sila. Please like and subscribe. Hit the notification bell for more videos. Thank you.